you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. If the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Kaya't ang kadakilaan mo, O Diyos, di kami titigil na magsasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, mapakailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Good morning, Jesus! Good morning, Comfy family. Maraming salamat din sa mga Lalog Sisters para po sa awitin na yon. Sa north, sa east, sa west, at sa south. Ayan. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Kamusta Amen. naman po ang inyong Mother's Day celebration kahapon? Iyakan? Dito din eh. Sabi ko nung kay Pastor, ba't ang namumula yung mata mo? Sabi niya, talaga ba? Tapos tinapat niya na sa aircon. Ayan, nawala na. Hindi. Sabi ko, ba't na mata mo? Sinisipon ka? Hindi. Tapos biglang sabi niya, kanina, nung nag-iyakan. Ano ba yung Mother's Day o iyakan days? Oo nga eh. Hindi Ma-emotional kahapon ang celebration ng Mother's Day. Oh, naalala lang yung mga dakilang magulang. Nanay lang. Hindi kasama na rin yung Hindi, brother. hindi. Ay, kasama. nakalagay yun sa ano? Hindi, mother lang. Sa Proverbs 1:8-9. Kaya nga Mother's Day eh. Huwag mo nang sali yung mga lalaki. Hindi, sinama doon sa... Pagka Father's Day, di naman sinasama yung mami, di ba? Para treasure, nandun yung corona tsaka necklace. Ang pagkakahambing sa mga magulang. Tsaka ang magulang ay magulang. Hindi naman Parents' Day kahapon. Hindi, sabi mo kahapon, magulang, astute. Oo. Si ano yun? Si Jochebed. Nanay ni Moses. Jochebed. Oo, ano siya? Gusto mo ng Jochebed? Para si Jochebed. Astute, ano ha? Oo. Ang galing, ano ha? Good morning po sa lahat ng mga kapatiran natin. Wala daw tigil din ang kakaiyak nila kahapon. Nag-iyakan din kayo sa laiya. Bakit kaya ganun, ano? Hindi mo man sinasadya? Kasi pagka nanay pinag-uusapan, laging may kasamang emosyon. Kasi emotional din ang mga nanay eh. Ang mga tatay? Mga madrama rin ang mga Saka nanay na pala kasi. yung mga tatay. Saka na yung Ba't mga palagi tatay. mo sinisingit yung Mother's Day nga eh. Hindi, nakakatuwa. Day. Yung marami Oo. nag-celebrate na kumain sa labas. Ang daming tao sa mall. Linggong-linggo. Puro ang mga hirap, families. Hirap mag-park. Tapos, parang talagang sineselebrate, ang ganda. Kagabi nga pauwi kami. Di ba kaya kumain? Sabi ko, parang nagugutom din ako. Sabi ko gano'n. Sabi ko, daan tayo dyan sa SMBF. Alam mo na, uwi na lang tayo kasi ang hirap mag-park. Ang hirap, pumunta sa mga kainan. Oh, Uwi na lang napakagandang ugali nating Pilipino, no? Yung sineselebrate ang mga... Kumain pa rin naman tayo sa labas kagabi. Meron Sa lang labas natin meron, doon. Oo. Tsaka meron lang sa may garden. yung thank you Lord sa Oo. mga nakasama ng mga kanya-kanyang families, ha? Oo. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa mga kapatid natin from abroad na lagi po nating kasama. Mama Chay, good morning. Pa si Mama Chay. Pauwi na yan. Nanood ka ba, Mama Chay? Oo. Kahapon. Kana Sister Rachel. Japan? Oo, aga-aga lagi niyan.
Uy, sila Brother Roy, papunta na ata dyan, ano? Oo, nandiyan. Ay, Nins! Good morning, Nins! Yun, nakita daw niya yung ano yun? Northern Yung, lights. ano tawag Grabe doon? yung Northern Boriones? Borealis. Kasi dito may Boriones eh, dito sa Pilipinas. Town ba yon? Moriones. yun eh. Moriones pala yun. Saan ba yung Moriones? Ay, Marinduque? Akala ko Tondo. Briones yata yun. Moriones meron din sa Tondo Oh, Street. meron eh. Meron daw sa... So yung Moriones nasa Marinduque. Ay, meron din sa Marinduque yung parang kulay puting mga villas. Nagsara na daw yun. Nagsara na. Hindi na ako nagbibiro. Hindi, nakapunta kami doon nila Pastor Ray, Sister Amor. Oo. Para siyang Greece, gano'n ang dating. Oo. Oo. Sabi ni Sister... Nagkwentuhan muna no? Sabi ni Sister Vicky, naku, huwag kayong sasama dyan kay Sister Ria. Sabi, kung saan-saan pumupunta yan, tsaka kung ano-anong ginagawa niyan. Sabi ganon. Pero, sumama din siya. Kasi, may kasi tayo nung adventure. Diba? Kasi minsan lang naman yan. Si Pastor, ganun din nung una. Ayaw niya ng mga ganyan. Di ba nung nagpunta tayo ng Bicol, no? Nagpunta kami ng falls. Wala yung pupuntahan talaga namin kasi nagsara daw yun. Sabi niya, dyan po merong isa, pumunta kami doon. Oo. Liblib yun. Tapos, Pero pupunta tayo sa mga outreach dyan, di ba? oo, pagkagaling natin ng outreach yun. Pagbaba namin na ganyan, init ng ulo ni Pastor kasi mataba siya noon. Tapos, halos gapangin namin yung putik dun sa yung pababa. Yung mga may hawak-hawak. Sabi niya, ano ba naman tong babe, pinapupuntahan mo? Ganyan. Nagagalit na siya, di na kami kumikibulat. Hindi, nakakatakot kasi Tapos muntik liblib, pa Bicol yun. Tapos muntik pa siyang Alam nyo malaglag. na kung Bicol yun. O, sige. Siyempre, may kaba. Oo. Sige, kayo na. Tapos muntik pa siyang malaglag. Kaya lalong uminit ulo niya. Alam mo nung nakita namin yung falls, lamig-lamig, tas rumaragasa. Sabi niya, "Woo! Woo!" Tuwan-tuwa na siya. From then on, inaabangan niya lagi yung mga pupuntahan kahit mahirap. Kaya ngayon, kahit na nahihirapan siya, sumusubok talaga siya. Ha? Saan? Oo. Nung una ayaw din ni Pastor kasi nung sa La Union, di ba malakas ang alon? Kasi hindi kami parehas marunong lumangoy. Tapos sabi niya, halika na. Tapos sabi niya, sige kayo na lang. Sabing ganon, kasi malakas yung alon. Tapos binigyan ng sabi nila, pag may vest, masarap. Sige kayo na lang. Sabi ko, halika na, subukan na natin. Sabi ko ganon, may vest naman, di ka naman lulubog. Sabi niya, sige. Sinubukan niya. Alam niyo, nung nandun na, nagdilim na ayaw pa niyang umalis. Masarap daw pala yung ginagano ng alon, basta naka-vest. So, yun si Sister Vicky. Ba't tayo napunta? Si Sister Vicky, eto na. Sister Vicky. Sabi niya, parang wag sasama sa iyo. Wag kayo Gusto mo sasama. meron akong mabilis lang? sige na nga. Sige. Pagka kayo naman, so sabi, huwag kayong sasama kay Sister Ria. Maraming pinupuntahan niya. Ganito, ganon. Meron kaming sabing ganon, ganito naman. Pagka kayo nakasama ni Nanay Nene, oo, lahat ng tao doon sa bayan, pupuntahan niya para mag-prayer meeting. Tapos tinawagan namin si Sister SP. Sister SP, pwede niyo po bang tawagan si Sister Nanay niyo? Oh, bakit? Kasi po lahat ng taong madaanan namin gusto niya mag-prayer meeting. Minsan hindi naman, parang siyempre, mga kamag-anak niya lahat ng madadaanan, gusto niyang puntahan sa prayer meeting. Kaya kung gusto niyo kay Sister Nene Alaba, oo, pupuntahan niya lahat yung mapupuntahan sa prayer meeting. Sister Nene. Dito na Alaba. tayo. Dito na tayo.
Oh, sorry. Hindi naman nasira ba? Si Sister Vicky na. Ayan. Mag-pray muna tayo. Ay, siya nga pala kahapon. Kailan ba yun? Nung Sabado, nag-LSS, ang area ng Kuyapo, tsaka ang Makati. So, happy birthday dun sa mga nag-LSS, ano? At meron din silang napuntahan na lugar. So, thank you, Lord. So, along the way, we enjoy the blessings of God. Tapos nagkaroon ng LSS, no? Okay na? Ay, sige. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Itong pong wholly dedicated po sa inyo. Ang mga pag-uusapan po, nag-enjoy po kami sa mga fellowship na kasama mga kapatiran. Ngayon po itong word, wisdom, understanding, anointing, experiences, sa inyo rin po magmumula. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sabi ni Sister Dame, meron daw tayong kapatiran na namatay sa San Antonio. Sino daw? Doray. Hindi. Okay. Oo, bukas na daw ang libing. Ayan, nakikiramay po kami sa pamilya ni Sister Doray. Doray. Oh, yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa info, Sister Dame. Thank you, Lord po. Si Pastor Fred, na-operahan na. Oo, nasabi ko na. Oo. Yan. Naku, yung mga nanay, puro mga nagko-comment. Nanay? Oo, Sige. maraming salamat daw sa mga anak nila. Kahapon, mga binlow out daw sila, niregaluhan, pinasaya nung mga anak nila. Yan. Thank you, Lord, naman sa mga anak na nagbigay ng katuwaan sa mga nanay kahapon. Siyempre, damay na rin ang mga tatay dyan. Pero yesterday is Mother's Day. Wala ka raw wala ka daw tigil ng kakaiyak kahapon. Sabi ni Jerlyn. Sister Otan? Nanay Dorang po, 80 years old pala. Nanay Dorang. Sabi ni Ninang Mila. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week. 1 John 1:7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Sa Tagalog, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yan ang ating memory verse of the week. Amen. Thank you, Lord. Okay, sa pagpapatuloy po nung ating lesson. Okay? Nung nakaraan po, nasa Hebrews 11 pa rin po tayo sa ating Hall of Faith. Ang ating ang iniwan ng mga examples ng men and women of the Bible na nagpakita po sa atin na ng kakaibang pananampalataya. Dahil doon po ay nakasama sila doon sa Hall of Faith. Nung nakaraan, tayo ay nag-umpisa kay Abel. Oo, si Abel. Thank you, Lord. Nakahapon ay nabanggit ulit natin dahil nung siya ay namatay, pinalitan siya ng Diyos. Ang kapalit ay si Bea. Kapatid ni Seth. Si Seth, tama. Ngayon naman po, pagpapatuloy natin, ang susunod na nasa Hall of Faith naman ay si Enoch.
Enoch. Oo, si Enoch. Sino po ba si Enoch? Babasahin natin yung Ang Hebrews 11, 5 and 6. Ayan. Sabi dito, by faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Hindi ba basag yung mic ko? Ito. Parang lang. Oo. Oo. So yon mga kapatid. Alam nyo ba, sa Hebrews 11, yung story po ni Enoch ay isa sa mga pinakamisteryosong story sa Bible. Why? Mamaya. Okay. Oo. So, hindi po masyadong madami yung name-mention siya. Na-mention lang siya ng konti sa Jude, sa verse 14, di ba? Sa Genesis 5, 18 to 24. Pero, kung tutuusin, pinaka-fascinating yung story niya. Kasi kakaiba. Kakaiba. Na kung tutuusin, parang sa pagkakakuha sa kanya, there must be something about Enoch na kung ba't ganun ang nangyari sa kanya. At kung ikaw ang tatanungin, parang gugustuhin mo na sana dinagdagan pa yung kwento tungkol sa kanya para maintindihan natin kung bakit nangyari sa kanya yon, di ba? Pero ang Hebrews 11, sinabi doon na nangyari ang lahat ng iyon kay Enoch by faith. Kaya, hanggang mamaya na narinig natin yung pagtuturo sa kanya, hindi mo pwedeng i-underestimate ang pananampalataya. Hindi mo talaga kayang i-underestimate yung value ng faith sa buhay, lalong-lalo na ng mga Kristiyano. So pag tinignan mo yon, lahat ng nangyari kay Enoch, nangyari because of one simple thing. Ang sabi doon sa verse 5, he pleased God. Simple, no? Pero hindi ganun kadali. Parang napakadali. He pleased God. Yun naman pala i-please mo lang pala si Lord Di ba? Parang napakasimple nga lang naman, i-please mo ang Diyos. Pero ito ay isa sa mga pinakamahirap gawin. Simple, pero mahirap gawin. Di ba? Kasi lagi po tayong nasisira pagdating dun sa pleasing God part ng buhay natin. Kasi yung mundong ginagalawan natin, nagsusumigaw ng puro yung nasa ng laman. Lahat ng mga opposites sa salita ng Diyos, yun ang isinisigaw ng mundo. Kaya minsan, napakahirap na i-please ang Diyos. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa pananampalatayang yan ni Enoch. Ano ba ang revelation about Enoch's faith? Sa verse 6 kasi, very familiar ito sa mga Christians, pero sabi ko nga hindi madali. Una muna sa verse 5, sa verse 6, sabi, without faith, it is impossible to please God. Inuna ko muna yung verse 6, ha? It is impossible to please God. Kasi alam nyo, ang tao, pwede niyang ilagay ang pananampalataya niya sa maraming bagay. Like halimbawa, nilalagay natin yung faith natin sa trabaho natin. Kaya natin sinasabi, importante sa akin itong trabaho na to. Pag nawala sa akin itong trabaho na to, hindi ko na alam kung saan kami pupulutin ni Lord. So, nandun ang faith mo. Di ba? Sa trabaho mo. Pwede rin naman yung faith mo nasa kayamanan mo. Na para bang ang kayamanan mo ang kasagutan ng lahat ng mga kailangan mo sa mundo. Nandun ang faith mo. Pwede rin naman na ang faith mo inilalagay mo sa mga magulang mo. Marami. Pero, mga kapatid, hindi po yung ganong klase ng pananampalataya ang nakakalugod kay Lord. Ngayon, binigyan po tayo dito ng insight into the kind of faith that pleases God. Paano nga ba ang pananampalataya
na nakaka-please kay Lord. Ano ba sa Tagalog ang please? Nakakalugod. Nakakalugod sa Panginoon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Binanggit din naman yan doon sa Hebrews 11:5 and 6. Sabi niya, a faith that pleases God is a faith that believes that God is. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, pagka inisip nyong mabuti, lahat naman po, whether they admit it or not, ay naniniwala kay Lord. Alam nyo ba ang atheist, pagka inisip nyong mabuti, alam nyo naniniwala din kay Lord yun eh. Pinili lang niya na maging wag at humanap siya ng mga humanap siya ng reason para patunayan na hindi totoo ang Diyos. Kaya siya humanap na gano'n kasi naniniwala rin siya eh. I-admit man yan o hindi. Pinili lang niya at tinrain niya yung sarili niya na hindi ako maniniwalang may Diyos. Oo, hindi ba mga kapatid? So, Pero alam mo ba, merong mga atheists na naging kumilala sa Panginoon Diyos. oo, madami. At yun ang minsan pagka tinignan nyo, siya pala to. C.S. Lewis, halimbawa, si Bertrand Russell. Kasi sometimes, deep within them, alam nila meron eh. Pero tinitrain nila yung sarili nila. Meron They run din- away from their belief. Meron din yung kasasaliksik sa science, nakilala rin nila si Lord. Oh, kasi wala nang maipaliwanag eh. Hindi, nakita nila yung mga evidences, yung mga witnesses. At saka, babe, kasi maski ang science, hindi kayang ipaliwanag ang mga things of God eh. Meron silang napatunayan na na-discovery na nasa Bible pala long time ago. Oo, tama. So, ang pananampalataya na nakakalugod po sa Panginoon does not try to run from their belief in God. Kumbaga, ang totoo nito, tayong mga Kristiyano, alam niyo, isa sa pagpapala po natin yon na we acknowledge that God is. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, kahit ano pa ang pinipresent ng sitwasyon mo, naniniwala tayo that God is. Yes, because the heaven declares. The glory of God, hindi Kasi- ba? Pero alam nyo, minsan, maski tayong mga Kristiyano, we run away from that belief. Sabi ni Arnold, sa papanong paraan, ganito tayo minsan. Hindi, sabi naman ng salita, oo, naniniwala naman ako dyan. Kaya lang, May kaya lang. oo. Ginagawa rin natin. Sabi natin, oo, naniniwala naman ako. Alam ko yung salita ng Diyos. Kaya lang, oo. Parang lack of faith, gano'n. Naniniwala ka naman pala. Kaya lang, you are running away from your belief. Consciously yun. Oo, consciously yun. Kasi, tinatakbuhan mo yung katotohanan. Pero alam mo yun ang katotohanan. Bawa, oo naman, alam ko naman that God provides. Kaya lang, pag mga ganitong sitwasyon na, di ba, may mga kaya lang tayo. Oo, alam ko that God provides. Kaya lang mag-aalas 12 na. Kailangan na, di ba? Oo. So, maraming mga tao believe in God but act as if they do not. Ginagawa rin natin minsan yan. Sa aminin man natin o sa hindi. Nagagawa rin po natin yun. So, ang pananampalataya na nakakalugod sa Diyos is a faith that believes that God is. Tas sa bandang huli, ang sabi doon, a faith that pleases God is a faith that believes He is a rewarder, ang sabi doon, of those who seek Him. Ibig sabihin nun, naniniwala ka that it pays to be a Christian. Tama ba ako? Oo naman, it pays to be a Christian. Kasi, sino yung mga nagkakagulo na sa lahat, tas ikaw kalmado ka pa rin?
Doon mo sa mga ganong pagkakataon mo nasasabing it pays to be a Christian. Kasi alam nyo, merong mga pagpapalang pang-general. Pang-general. Kasi, Pangkalahatan. Pangkalahatan. Umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Pero merong special na merong special na Favor? pagpapala sa lahat ng mga tao na nagsisik kay Lord. Kasi, if you do not believe that He is a rewarder of those who seek Him, you will not seek Him anymore. Kaya ka nga patuloy na nagsisik sa Panginoon, you seek, you discover, you run after, you pursue, di ba? Kaya mo inaalagaan ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya wala kang tigil ng kakaaral ng salita ng Diyos because napatunayan mo na in seeking Him, may nakukuha ka. Otherwise, hindi mo na siya isisik. Hindi ba? So, kailangan maniwala ka that God can bless you. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayo that God can bless you? Kung may sakit po, naniniwala ka ba that God can heal you? Oo nga. Sabi ko So, kailangan paniwalaan mo yun. Otherwise, the faith that you have is the kind that is not pleasing to God. Ang faith na nakakalugod sa Kanya, yung ganitong klase ng pananampalataya. Kailangan, sabi ni Minister Ernie kahapon, huwag mawala yung believe mo kay Lord. Kailangan tuwing may gagawin, believe talaga ako sa Lord. Si Sister Nene, lagi ko bang nariring ganito believe talaga ako kay Lord. Ako lagi, ito alam na alam natin lahat ito. So ito ay kailangan panampalatayaanan, wag lamang maniniwala sa kaisipan. Kailangan buong puso, buong kaluluwa. Jesus is the answer. Parang yata, yung panampalatayanan. Oo. Oo, Yung lagi din natin nakikita, Jesus is the answer. Oo. So, kailangan po, ganong klase ng pananampalataya ang meron tayo to please God. Kaya nga itong sa verse 5, dahil dun sa faith na yun ni Enoch, ang nangyari, he pleased God. Sabi sa verse 5. Bumalik ako sa verse 5. Alam niyo po ba na sobrang statement yon na idikit mo sa pangalan ng isang tao? Halimbawa, Ana, she pleased God. Diba? Bong, he pleased God. Napakagrabing statement para idikit mo sa isang tao. At yung testimony ng buhay ni Enoch, umikot doon sa he pleased God. Ang kaya nun, mga kapatid, pag kinalugdan ka, ibang klase yung word na kinalugdan, di ba? Kinalulugdan ka ng Diyos. Ibig sabihin nun, ikaw ay pleasure ng Diyos. Pag kinalugdan ka, you are God's pleasure. Kayo po ba'y may anak na nagbibigay ng kaluguran sa inyo? Sa Kapampangan, alam nyo ba ang salitang mahal ay kaluguran? Di ba kaya pag sinabi mong mahal kita, kaluguranda ka. Opo. Ang ibig sabihin kasi nun, you take pleasure in that person. So, kaluguran na kaning ginu. Ayan, sa Kapampangan. Oo. Parang you take pleasure in God. Oo. Ngayon, kapag ikaw ay nabansagan na God's pleasure, ibig sabihin po nun ay nagampanan mo na ang number one reason why God created you. To bring pleasure to Him. Sa Revelations 4:11, ang sabi, Thou art worthy. Thou art worthy, O Lord. Ay, hindi pala. Of praise and glory. Pwede rin yun pala yun. Sabi doon, For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Same with Isaiah 43 verse 7. They are my own people and I created them to bring me glory. Ang sabi po doon. So kapag ikaw ay tinagurian ng kaluguran ng Diyos, God's pleasure, kinalulugdan ng Diyos,
Yung pala na yung kanta na yon. And for thy pleasure they are created. May kanta palang ganon. Hindi ko alam yan Mukhang matagal na yung kanta na yun, ano? Ayan. Therefore, I therefore conclude na when we please God, mga kapatid, we are fulfilling our major purpose in life. Tapos, Philippians 2:13, ang sabi rin dito, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. May kanta tayo dito. God is working on me to do His will. God is working on me to do His will. His word sustains and delivers me from fear to faith. God is working on me to do His will. Ayan. Sa Tagalog, Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Kalooban niya ang siyang nasusunod. salita mo'y nagpapalakas, ako'y walang takot. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Ayan. So when we please God, we are fulfilling the will of God at inaalaw po natin ang Diyos to work in us. Yun ang pananampalataya na nakaka-please sa ating Panginoon. Alam nyo ba, si Enoch, pengingan, hindi na pwede talaga sa akin Yan. ng malamig. Yan. Alam mo dito sa basahin ko lang mabilis sa Romans 12:1 hanggang ito. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated, that is the name of Enoch, dedicated, ang meaning niya, dedicated to His service and pleasing to Him. So when we offer ourselves to God, then tayo'y pleasing sa ating Panginoon Diyos, not conforming to the standards of this world, but being transformed. Yun ang ibig sabihin, metanoia. So, nagkaroon ka ng pagbabagong buhay. Ayan, sa paglilingkod kay Lord. Pleasing to Him. Ayan. Ayan, mga kapatid. So, the reason Enoch pleased God was because he had faith. The kind of faith that pleases God. Si Enoch po ay, ang totoo nun, si Enoch did not necessarily please God because of what he did. Oo, wala sa ginawa, but because of what he believed. Faith. Oo. Kaya nga nandun siya sa Hall of Faith, di ba? So, tanong ko rin po sa inyo ngayon, how much do you give to seeking God? Yung totoo lang. Time? Effort? Time. How much do you seek? How much do you give time? How much time do you give to seek God? Gaano po yun? Di ba? How much time po ang dinededicate po natin to knowing His will for our life? Oo nga, Enoch, dedicated, devoted, ang meaning ng pangalan. So, how much nga, time? Are we dedicating our lives to God? Kasi nakasalalay po doon yung growth natin spiritually. At pagka po hindi tayo lumalago, hindi nagiging pleasing kay Lord yun. Kaya kailangan mag-grow tayo. Now, may reward yung ganong klaseng pananampalataya. Pero gusto mo ba huli na natin yung Beb? Alin? Yung reward ng Enoch's faith? Mamaya na after nung sa'yo. Baka Kasi masabi parang ko dulo na ngayon yun kung ano yung reward .
Ito yung reward. Oo, tinan mo. Hindi, yung ano kanta to, kanta. kanta. Oh, ito. Hindi nga natin ito sasabihin pa ito eh. yung Oh, reward. sige. Oh. Maestro, living in the presence of the Lord. Living in the presence of the Lord is joy. That's the reward. Living in the presence of the Lord is peace. May kapayapaan tayo. Living in the presence of the Lord is love. Living in the presence of the Lord is all. Hindi naman yun eh. Ay, di ba? Yun yung halimbawa, hindi nyo ba natanggap yung reward na Hindi. when you are living in the presence of the Lord? O sige. Sige, sa'yo na lang muna. Sige, ako na daw. Okay. Yung, Pinakahuli. oo nga. He was translated. Ay, oo nga. Oo. Wag mong sasabihin na malakas. Bubulong-bulong. Okay na. Sige. Okay. Basahin ko naman itong sa Genesis, ha? Okay. Sabayan niyo ako mga kapatid. Buksan niyo sa chapter 5. Kasi, hindi ko to marahil hindi nyo rin minsan napapansin. Pero, habang nagsisik nga tayo, matutuwa ka rin dun sa mga mangangaral ng salita ng Diyos na nadiscover nila at napag-aralan natin, nabasa natin, nagmuni-muni tayo. Yung revelation was illuminated and there is an inspiration. That's why we witness for the glory of God and edification of the body of believers. Ito na, sa 21. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked with God for 300 years. So, 65 siya nagsimula. Yung 300 years, he walked with God. At pinatibayan naman ng letter sa Hebrew na nagbigay siya ng kaluguran kay Lord. He walked with God. Simula 65, 300. He walked with God. Pag sinabi mo bang walk, ano ba ibig sabihin sa inyo ng walk? Okay? Kayo, mga kapatid, pag sinabing walked, sa biblical expression, pag sinabi nating walk, ibig sabihin niyan ay fellowship and obedience with God. Ayun sa biblical expression, pag sinabing walk, fellowship and obedience. That's why Enoch pleased God. Okay, basahin ko na muli itong pagpapatuloy natin, ha? So, Enoch walked with God. So, fellowship and obedience to God for 300 years. And he had other sons and daughters. The entire lifetime of Enoch was 365 years. Enoch walked with God and then he disappeared because God took him away. Ayan. So sabi ni Sister Ria kanina, oo, parang sabi mo, parang ilang passages lang sa Bible, Konti sa Jude, pag binasa nyo sa Jude 14:15, naging rebuke si Enoch doon sa unrighteousness nung kapanahunan niya. So, binigyan ng paliwanag doon. So, yung, halimbawa, by God's grace, Christians are living on this earth
as light and salt of the earth. Hindi naman tumatangos ang ilong. We become rebuke dun sa mga unrighteous people. So, hindi kasi yung buhay natin na kay Kristo, dedicated, devoted. May mga taong pag nakita yung para naman kayong nasa alapaap na, akala mo kung sino kayo, ganun-ganun. Kasi pag inisip nyo, ma-expose kasi yung kamalian o pamumuhay na wala sa kalooban ng Diyos. I'm assuming na Christians are walking with God. Kasi si Lord naman ang final judge. So, pwede kasing Christian by title or profession, wala namang practice. So now, we have fellowship and obedience to the Word of God. So, tingnan ko yung yung dito na yung genealogy. Ayan. Genealogy. Noong kahapon, nasabi ni Sister Ria, yung si Abel namatay, pinalitan ni Seth. Gusto niyong malaman kasi bago dumating kay Enoch, si Seth ang pinagsimulan yung genealogy. At doon lamang sa panahon na yon na tumawag ang Diyos. Tumawag ang tao sa Diyos. Basahin natin sa Genesis 4. Tingnan mo natin sa may bandang huli. Sa huling-huli ng Genesis 4. Tingnan mo nga. So, sino sumunod kay Seth? Pangilan si Enoch? Yung genealogy. Bilangin nyo nga, mga kapatid. Enos yung sinasabi ko, yung si Enos naman. So, hindi. Iba yung si Enoch. Sige, ito. Ako na. Yung si Seth. Doon pa lamang. To Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At Hindi. that time, people began to call upon the name of the Lord. Si Enos yung sumunod kay Seth. Oo nga, ito nga yung pinapabasa. Yung they call people. So, from Adam, Seth, Enos, Canaan, Mahalael, Jared, Enoch. Yun ang genealogy. Genealogy. Nakita niya. Basahin niyo yung Genesis 4 lahat. So, ilang taon yan, yung genealogy na yan. Ano ba yung gusto kong ipaabot? Okay. From the time, di ba, si Adam and Eve, namatay si Abel, pinatay ni Cain. Si Cain marami rin lahi. Pero si Eve at Adan nagkaroon ng anak na si Seth. At doon nagsimulang tumawag ang mga tao sa Diyos. Okay? At from Seth, nandun na si Enos, andun si Canaan, andun si Mahalael, andun si Jared, tapos Enoch. Kailan yun narinig sa Bible na, si Adam and Eve, they walked in the garden sa Eden, andun ang Panginoon Diyos. And then, eto na ngayon, Enoch walked with God. Sige, isipin niya. Doon sa garden, di ba? Kasama nila ang Lord. So, eto na ngayon, si Enoch na genealogy. Ayan. So, ano yung maaaring gusto kong maipaabot dito na insight? Ganito. Si Enoch nagsimula ng 65. Wala namang binanggit doon sa nung ilang taon siya eh. Halimbawa, nung ipinanganak siya, hanggang umabot siya ng 65. So, habang nag-aaral ako, nakakatuwa. Halimbawa,
ako o marami sa inyo, kukuha lang ako ng ilan. Si Minister Jeff, halimbawa, prior sa kanyang pagiging born again, binata siya, yung kanyang past doesn't have to define his future kay Jeff. Kasi ngayon, siya'y manggagawa ng Diyos. At matutuwa kayo, yung kanyang anak na 3, si Seya, si Caleb, si Seya, si Noah, si Caleb, merong lagi yang live streaming. So, halimbawa, yung kanyang past ko, hindi tama. Tapos by God's grace, pag inisip mo, ganong katagal na, halimbawa si Minister Jeff. So, yung kanyang past, hindi di-define ng future kasi pagdating nung life, alam mo, life ko, hindi tama. Alam mo, nakilala ko si Lord, 28 years old. Ako. Si Enoch, nagsimula sa 65. And then 300 years siyang nag-walk with God. So, what does it say? Ako, halimbawa, kunin ko, halimbawa, sino pa ba? Si Brother Ben, Lola Peli, ang naging manugang niya ay si Sandy, ang anak niya si Sister Rina. Yung anak ng pangalan niya, Seth. Si Seth ngayon, ginagamit sa kabataan. Nakita niyo yung genealogy? Hindi ba? Nakakatuwa. Halimbawa, ako, yung past, hindi tama. Pero hindi yun ang magde-define ng future ko. Kaya nga, napakagandang balita ito sa ating lahat na pwede kang maging Enoch today. Di ba? Maging Enoch today. O, halimbawa, kunin natin sino ba? Yung mga sisters, 3 Marias. Sige, isipin nyo. Yung 3 lola na yan, maraming mga anak. Yung mga anak niya, naglilingkod kay Lord. Yung mga apo niya, na kay Lord. So, yung genealogy, Seth, ganito. Pagdating kay Enoch, nag-walk with God. So, ilang taon na yung, alam mo, si Sister Auring, di ba, siya, tapos yung mga anak niya, si Joel, andyan lang yan. Pero may mga word of God na yan. Iisa-isahin mo lahat tayo dito. Halimbawa, isa pa. Si Arnold, sino ba nauna? Si Joy? Si Tatay Ipe, si Nanay Auring, yung mga anak, si Ginaina, si Edgy, puro mga naglilingkod sa Diyos. Tignan niyo yung mga apo. Si EJ, si Melgy. So nakita niyo yung genealogy na walking with God? Di ba? Napakaganda na yung ating mga lahi-lahi. So kapag halimbawa tayong mga workers, halimbawa si Jerry, Minister Jerry, nakita mo yung anak niya, paborito kong pakantahin si Jay. Pero yung pinagmulan namin ni Jerry, sa Remita rin kami. Magkaiba lang kami ng pinagtatrabahuhan o magkaiba lang kami ng boss. Sa kanya si Mang Roque, ang may-ari ng Denros. Yun, makakatabi kami. Doon si Minister Jerry, doon din ako eh. Pero hindi yun na magde-define ng future ko. Nung nakilala namin si Lord, si Maripas, na pangasawa niya, kapatid ni Brother Bong, na manggagawa rin natin. Di ba, pag tinignan mo yung lahi-lahi, tignan mo ngayon yung anak niya, yung mga anak nila. Pag inisa-isa ko dito, kaya halimbawa, nagsimula sa'yo, Enoch ka na, you can still walk. Kaya, di ba, marami tayong halimbawa, minsan, ang pinagmulan mo, ang background, hindi naman nasa Christian community
o hindi naman nagkaroon ng born again experience, ikaw naging born again. Diba? Tapos ang mangyayari nun, na-influence mo yung mga angkan mo. Hindi ba? Tapos yung susunod na generation, ang maituturo mo yung salita ng Diyos. So sa genealogy pa lang. Kaya pag iniisip ko nga, so dito si Seth, si Enos, si Canaan, sino ba yan? Sunod-sunod. Tapos doon tumawag na ang mga tao sa Diyos. Hindi ba? O nung naging Enoch ka, nung naging dedicated and devoted ka na ngayon yung buhay mo, ako talagang simula nung pandemic, tuwan-tuwa ako doon sa mga anak ni Jeff. Hindi tatangos ang ilong ni Jeff o sino. Pero ang nag-evangelize sa kanya, nag-train sa kanya, si Pastor Romy, kung tutuusin mo, di ba? Walang taasan ng kilay o ano pa man. Yun ang mga ginamit ng Panginoon Diyos. Pagkatapos, lahi-lahi, yung genealogy, hanggang sa atin ngayong community, hindi ba? Ang dami, isa-isahin mo. Halimbawa, si Pastor Simple, yung kanyang lahi doon sa gilid ng bundok, ang dami nun. Di ba? Tapos yung anak niya, ating sobra sa by God's grace, sa tugtugan. Di ba? Si Angela, sa GOG. So yung mga lahi-lahi, yung genealogy ni Enoch, di ba? Wow! So, alam mo ba, kung naging ano pa man yung buhay mo, hindi yun na magde-define ng future mo. Pag naging Enoch ka today, pwede. You walk with God. Babe? Grabe. Isa pang meaning ng walk with God, babe. Ano? Yung, when you walk with a person, hindi ka nauuna, hindi ka rin nahuhuli. Oo, sabay. In agreement. Pwede. In agreement. Nasa Amos yan. Oo. Ang madalas, laging behind tayo. Tapos, yung iba naman, we run ahead of God. Oo, we run ahead of God. Sample lang. Minsan, sabi natin, we are walking with God. Sa paggawa na lang ng plano, di ba? Minsan sasabihin natin, Lord, do you mind blessing my plans? Sabi niya, ginawa ko yan sa pangalan mo, i-bless mo naman. Ginawa ko naman yan para sa glory mo eh. Ganon. Oo. So yung, halimbawa, Pala decision daw sabi ni Jam. di ba meron naman tayong mga kapatiran na nauna yung anak, bago yung magulang bago yung anak. So yung past natin, kung titignan natin, hindi naman yun ang magde-define ng future mo if you become an Enoch. And you will be a blessing to sa family. Kasi when you walk with God, in fellowship with God, in obedience to the will of God, mase-2 Timothy 2 mo yan eh. Mase-2 Timothy 2 mo yan. Without you knowing it, nagiging disciple maker ka. Hindi lang decision making. Disciple maker ka. Di ba? Pag tinignan mo, kung tignan nyo yung halimbawa, saan ba yung mga langkay-langkay na mga akay natin? Tayo yung naging Enoch doon. Diba? Yung genealogy. Halimbawa, pag tinignan mo sa mamit daddy, halimbawa, Pastor Mer, Sister Tina, meron. Pastor Nestor, Sister Meli, yung anak. Naku, ang daming mga, alam mo, sino pa ba? Yung mga kapatid ko, may kanya-kanya na. Kasi may plano ang Panginoon Diyos na meron yung divine providence na doctrine na eto na tayo ngayon. Di ba? Parang tingnan mo, 42 years ago, tingnan natin how the Lord worked in the lives of our parents. Di ba? Nagsimula parents. So, si Adam, di ba? Tapos, nagbigay si Lord ng Seth. Tapos dito na nagsimula ngayon, hanggang kay Noah, hanggang patuloy na. Di ba? So, kung ikaw yun,
Oo nga, ano. O tignan mo, halimbawa, sino ba? Tatay ni Otan, si Brother Goni, kapatid ko, meron siya doon sa Amerika. Yung anak niya, eto. Yung anak niya si Joel, kaisa-isa, ando sa music ministry. O how about the sons and daughters of my fellow workers? Baka hindi ka pa nagiging Enoch, pero ang dami mo nang nadala. Wala akong sinasabing ano pa man. Pero how about 1/8 ng Acts? Diba? Oo. Pwede naman na nasa ibang Christian communities. Wala namang problema. Nasabi ko lang. Diba? Glory to God na ginagamit doon sa iba't ibang Christian communities. Naging Enoch. Tayo, mga Christians. So, sino pa ba? Titignan mo. Halimbawa, sino ba? Si Sister Nora, asawa ni brother sa Nieto? Hindi, yung tatay niya. Florante. Natandaan ni Minister Jerry, ang bilis. Florante, Edwin. Sino ngayon tumutugtog sa Makati? Kita nyo? Langkay-langkay. Dun sa mga genealogy. Di ba kayo natutuwa nun? Ay, parang katulad dun kay Enoch, genealogy. Di ba? Pag inisa-isa ko, tayong lahat, sino pa ba? Si Nanay Crisanta, Benji, Ali, Jojo, di ba? Di ba? Sister Lusing, andyan ngayon si Sister Bebot, di ba? Di ba? Ang daming naakay. Hindi ba? Sige, isipin nyo. Wala. So, makita nyo yung genealogy, pag matutuwa ka, from Seth, natutong tumawag ang tao, Enos, Canaan, Mahalalel, Jared, then Enoch, walk with God. Wow, parang ganun, no? Pag inisa-isa natin tayo, sino pa ba ang maraming mga pagtinignan mo dito? Bong. Si Bong, yung past niya, hindi yung nag-define sa ngayong future niya. And to be with the Lord pa, pagdating na ng panahon. Di ba? Nakita siya ng mga angkan niya. Si Bong, pwede palang mabago. Ngayon yung mga langkay-langkay na angkan niya. Di ba? Parang kang, nga, ano? So, yun. Lagi ko lang nasasabi. Andyan lang yung mga anak natin. At si Lord naman ang kikilos dyan. So, grabe yung pag iniisip ko nga ito, ba't kaya hindi ko naman napapansin yung genealogy. Basta binabasa ko lang. Grabe pala sa yun? Sa kahalagahan ng natin ngayon. So, ganong katagal na isipin mo nung ikaw ay na-born of the Spirit? Isipin mo. Siya, pagdating ng 65, 300 years na. So, simula nung, hindi ko naman sinasabing perfect, nung nakilala mo ka, entrance pa lang yun. Yung when you receive the power of the Holy Spirit. Magwo-walk ka ngayon with the Lord. Sometimes, nadadapa, bumabangon, may struggle, may temptation, tinatakwil, nasuong sa ganito. But still, nagpapatuloy, di ba? Always going back to God. How many years na yun? Ito siya, 300 years. Grabe, no? So, hindi ko na mako-contain. Pero, hindi lamang good starter, but be a good finisher. Naalala niyo yung kahapon na pangalawang Timoteo 4:7 na tsaka sa Hebrews 11 na may mga witnesses dyan. We must run the race, taking lahat yung mga nagpapabigat sa atin, running the race of life. So, hindi yung magkukwit, ibig sabihin. So, grabe yung
kanya for 300 years. Then what happened? Eto na yon, babe. Ikaw na yon, ano? Okay. Hallelujah. So meron pong reward ang ganitong klase ng pananampalataya. Tandaan ninyo yung sa may kanina sinabi natin sa may bandang huli, He is a rewarder of those who earnestly seek Him. Ano tong reward ng kind of faith na ni Enoch na nakaplease sa Panginoon? Ang reward, mga kapatid, makikita natin sa verse 5, itong word na ito, meron tong tatlong, parang in a sense, na ganito yung, para wag natin siyang ma-misunderstood ha. Sabi dito sa may verse 5, He was translated, tapos, He was and was not found. Yung isa, that He should not see death. Alam nyo, ito yung pinaka-fascinating na part ng storya ng buhay ni Enoch. When you say translated, mga kapatid, it means to carry over. Dito, God literally po carried Enoch over to heaven. At yan ang hirap na hirap paniwalaan ng maraming tao. Ito pong sinasabi ritong He was translated, kasi sa Bible, pag binasa mo to, merong tatlong klase ng translation. Yung isa muna is spiritual translation. Ito yung kanta natin na, I have been translated from the kingdom of darkness unto the kingdom of light. Diba? Yun yung isang translation na sinasabi, which is physical translation. Hindi, spiritual translation pala yun. Oo, para pang galing ka rito sa kadiliman, tapos inilipat ka ng Diyos sa kaliwanagan. Yan ang buhay na meron po tayo. Spiritual translation ang tawag dyan. Tapos meron pang isa naman po is the future physical translation. Okay. Which is yung lagi mong binabanggit na glorified. Body. Glorified body. Glorified sa 1 body. Corinthians 15. Oo. Physical translation and transformation of Christians para sa second coming of Christ. Okay. Makikita natin yung 1 Corinthians 15:51-57, Philippians 3:21, tapos yung 1 Thessalonians 4:13-18. Alam nyo, basahin nyo yun, mga kapatid. Tapos, yung nangyari po kay Enoch ay the physical translation. Parang he went to heaven without the Without dying. without the intervention of death. Oo nga. Grabe, Yun no? ay physical translation. Tapos yung salita doon na and was not found, ibig sabihin nun, disappeared. Meron pa isa dyan eh. Nawala. Oo. Sa He Bible, was pero not sa kanya found. Ang sabi doon. And the word means to disappear. Hinanap siya pero hindi na siya makita. Why? Enoch was no longer on this earth. Kaya hindi mo siya mahahanap. Sabi ng ibang tao, baka yung sinasabi dyan na na translation niya into heaven, it's only a frame of mind, sabi ng marami. Baka ang iniisip niya dahil kasi parang langit na, lupa man ay langit na rin. Baka yun ang ibig sabihin. Sabi, he was translated. Yung translation po ni Enoch is not a frame of mind. Literal, nawala siya sa mundo. He was living in the presence Of of the the Lord. Lord. Oo. Yun yung awit ko kanina. So, he was taken off of this earth. Yes. Alam nyo, someday, sa rapture, ganyan din ang mangyayari. Magugulat ka na lang, wala na yung katabi mo. Naiwanan ka pala. Totoo yan. Now, kung wala kang faith sa rapture, maiwan ka. Oo, kasi yun po talagang mangyayari. Mamaya basahin natin yung scripture. Tapos ang sabi doon, that he should not see death. Anong naalala niyong kanta dyan? Oh, death, where is thy sting? That is, Ano nga ba yung ano yan? he had
has done so much for Yan din ba yan? Oh, death, where is thy sting? Magkasama pala yan, ano? Kantahin nga natin yan. Ano yan? Dalawang kind of translation pala yan, yung awitin na yan. He has done so much for me. I cannot tell them all. I cannot tell them all. No, I cannot tell them all. He has done so much for me. I cannot tell them all. He has taken Yan ba yan? Ito yun. Away. Ano yan? Oh, death, where is your sting? Yung kantangan death. that where is thy Isa lang pala. O yun. Sabi rito, sa binasa na sa Hebrews, that he should not see death. Alam nyo ba, merong someday talaga, a generation of believers, mga kapatid, will not die. But they will be taken up to heaven. Basahin natin. Tapos, yung stamp or seal ng Diyos ay mapupunta rin sa atin. So, dito po, dalawa po ang kinakaharap natin na promises for the believers only. If we die before the rapture, ang Diyos may pangako sa atin to raise us up again to be with Him in heaven. Ang pangalawa naman, if we are alive, pagka nagka-rapture na, ang promise sa atin po, we will be carried away to heaven. Basahin natin sa 1 Thessalonians 4:16 to 17. Sabi, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Ito yung mga namatay na. Oo, mapupunta rin sa langit, mapupunta pa rin sa langit kasi babangon sila uli, ibabangon sila muli. Yung those yung Who are dead in nananampalataya. Hindi, doon Christ. sa una kasi, wag magdalamhati, panandalian lamang. Lahat ng namatay na nananampalataya kay Kristo Jesus. Okay. So sabi niya, then, we who are alive and remain, sabi niya, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Wow. So- Fascinating, amazing. Di ba? Kakaiba yung, pati yung nangyari kay Enoch, ano? So may maiiwan Oo. ba? Of course meron. May maiiwan. Kasi, sabi ni Naikle, saan kaya tungo nila? Uy, bahala na sila. Basta tayo, nandun na. May mawawala na lang yung mga buhay pa pag sa muling pagbabalik ni Kristo, bigla na lang mawawala sa tabi. Di ba napanood natin yung movie? Anong title ng movie? Ha? Thief in the Night. Sa pamilya, bigla na lang nawala yung kapamilya. Kasi, hindi kasi carry over dito. Kung sino lamang ang mga nananampalataya kay Kristo. Yun lang mga kapatid. Kaya kanina pa idinidiin ni Pastor, huwag niyong pabayaan ang inyong mga mahal sa buhay na nawala sa mga gawain. Oh, meron, Kasi I'm sure, kahit sino hindi maliligayahan na bigla ka na lang nag-rapture niya, naiwan yung mga ibang mahal mo sa buhay. Si Enoch, pangalan niya, dedicated, devoted. He walked with God, meaning to say, in fellowship and in obedience to the will of God. Dalawang bagay, he lived a holy life and he exit a glorious life. Yun yung holy life, glorious yung exit. Grabe. Di ba? Oo. Oh, imagine, di ba? Oo. So sabi niya, Glorious. then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Tapos ang pinakamaganda yung last verse niya, and thus we shall always be with the Lord. Kung tayo nga po, ilang taon na nandito, tas gano'n nakaraming problema, gano'n nakaraming obstacles ang sinugod natin, manatili lamang tayo dito sa gawain. Bakit?
Dahil dito, yung hope na to. Ito yung pinag-uusapan natin na kailangan natin ng pananampalataya dito. Sabi ng iba, anong kasiguraduhan yung mga Kristiyano? Yung pananampalataya ko. Yun lang ang hawak-hawak ko. Kaya ako nag-hope pa rin hanggang ngayon. Ngayon, kung meron pa nga naman tayong mahal sa buhay na wala pa, alam nyo, ako nga sabi ko, yung pinagpe-pray ko, although yung mga kapatid ko, nakilala na talaga nila si Lord. Hindi kasi sapat yung nakilala na si Lord. Ang pinagdarasal ko nga, sabi ko, magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi yun yung faith that pleases God. Hindi yung basta nakilala mo lang, pero alam nyo yun, kailangan yung buhay mo nakaugat dun sa paniniwalang yun. Faith with obedience to the will of God, to the Word of God. Oo. Kailangan na yung devotion, devoted, Sabi nga merong dun sa fellowship with God. Sabi nga dun sa LSS hindi sapat ang naniniwala ka lang. Oh, Kasi maski ang demonyo, naniniwalang may Diyos. James 2:19 naman yun. Nangangatal pa nga. Oo, hindi ba hindi tao lang nga, hindi doon. nangangatal sa mga pinaggagawa. Hindi lamang sa kaisipan. Sabi doon, he walked with God 365. Nakalagay. 65 siya nagsimula. Di ba? 65? Tapos namatay siya 365. Yung prior to that, hindi naman yun na magdi-define ng future mo, katulad natin. Hindi naman yun eh. Pero nandun tayo sa Colossians 1:13. Tapos ito na tayo ngayon, transform, living in the presence of the Lord. Then walking with God is meaning to say having peace with God, having joy with God, having the love of God in our lives. Grabe. Nako, yun. It is by the grace of God na walk with God. Yun, si Enoch, he walked with God. Tayo rin. We are walking with God. Hindi ko naman sinasabi everyday meron tayong morning devotion. Everyday may GMJ tayo. Hindi, yung fellowship with God results in obedience to the Word of God. Living a life that is pleasing to God. Holy and acceptable to Him. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan, glory to God. Tama-tama rin nga pala rito yung awitin ni Ninang Mila. Try. Sige, try natin. May announcement muna tayo. Ang announcement nga po pala natin, mga kapatid, sa June 15, meron po tayong covenant meeting. Yan. Sa lahat po ng mga covenant, mga kapatid, I encourage you to update yung ating mga yung ating mga covenant dues. Pumunta po kayo, lahat ito ng mga covenant. Kaya kayo po ay active o hindi active, pero sana mag-active. Remember po, nakipag-covenant po tayo kay Lord. Hindi naman po tayo nakipag-covenant sa tao kay Lord. So, June 15 po, marami po tayong pag-uusapan, mga kapatid, na mahalaga. So, June 15 sa... Venue. Makati. Ano nga ulit? City Garden Grand Makati. Hotel. Dalawa po kasing magkatabi yun. Yung isa, City Garden Hotel lamang. Doon po tayo sa City Garden Grand Hotel. Ayan. Diyan po sa Makati Ave. Anong oras? Ang oras po ay 1 p.m. Ayun. onwards. Ayun. 1 Amen. p.m. onwards. Ayan. Ayan. Tapos, tuloy po ang ating CSM summer camp sa May 31 to June 1 at Angela's Leisure Farm and Resort in San Pablo, Laguna. Alam niyo po, mga kapatid, ganito pong gawin natin. Pinag-uusapan natin yung genealogy na nagsiserve kay Lord. Kung hindi natin susuportahan ang mga youth natin, ano pong genealogy ang pinag-uusapan natin? Alalahanin nyo, ang mga youth, wala pa pong mga trabaho karamihan dyan. Kaya kung tayo po ay pinagpala ng Diyos, pwede po kayong mag-sponsor ng mga, halimbawa sa area po ninyo. Sagot ko na to. Yung iba naman may pambayad na sila, pahiramin nyo ng sasakyan para sa transportation nila. Meron din naman mga sasakyan dito, gagamitin din naman.
sa ibang area ang pinag-uusapan. Okay, Sa okay. area by area. So, suportahan po sa lahat po ng mga areas natin, ano? North, East, West, South. Pag-usapan po natin kung paano natin masusuportahan yung ating mga kabataan para naman po makasama sila dito. Kasi alam nyo, ang topic po dito is the Beatitudes also na pinag-uusapan natin. Beatitudes, tapos sa youth, version. Oh? Hindi naman, isang version lang. Alam ko Pero kung anong version kung yan. paano Be, kahalagahan nito sa mga... Beatitude. Amen. Hallelujah. Ayan na. Sa mga youth. Sama ba ako doon? May youth din naman ako Wala si Pastor doon. Meron din naman youth eh. Pag Alam wala mo si kung Pastor ano? doon, May prefix. May prefix. Sa youth lang ba to? Sama ba ako? May prefix. Gayut. May youth din. Okay, kanta na tayo, Beb. Walk with God when your heart needs company. Turn to God when you need someone to lean on. Take His hand when you feel alone. He is there when you need Him most. Walk with God when your heart needs company. Turn to God when you need someone to lean on. Take His hand when you feel alone. He is there when you need Him most. Jesus, you're my company. Jesus, you're the one I long for. Jesus, you are there when I'm alone. Oh, Jesus, my Jesus. Oh, Jesus. Kanta ni Sister Mila yan, ano? Oo, kanta ni ng Alam mo ba kung Mila paano yan. ang sayaw dyan? Hindi. Sige, kantahin mo. Papakita ko lang bago tayo Sige. magwakas. Walk with God. Walang tugtog eh. Kailangan may tugtog. Sige. Walk with God when you... diba? Parang, ano ba Yan tawag ang doon? reason kung bakit... Bong? Hindi. Parang ano yan? Parang swing? Ano tawag doon? Yan ang reason kung ba't di ka na pwede sa youth. Matanda na yung sayaw. Oo. Hindi, meron sayaw. Kaya nga, pag kinanta mo yung sa Parang youth, yung papasayawin ganon. mo yung youth ng ganon. Ganon-ganon, Bong. Oo, hindi sasayaw Hindi, yun. alam ni Bong yun eh. Yung gumaganon-ganon. Oo, kaya Parang yung panahon nila Nora Honor, Vilma Santos. kaya i-band natin si Pastor sa youth seminar. Maraming Happy surprises. birthday for today kay Brother Alan Cabral. Aba, amen. Sister Lot Pehi, Sister Fatima Dulos, Sister Andrea Manigbas, Sister Jocelyn Orte, dami Brother Joshua Apelado. Happy birthday sa inyong lahat mga kapatid. Happy birthday po sa inyong lahat. At sa May 25,
ay meron tayong anniversary. Sa Mendez. Mendez. Inaanyayahan ng lahat ng taga Mendez. O tsaka Nasugbo, tsaka Kalo. Halo. Pwede Yung rin mga daw ang bang kanta- umattend yun? Ha? Pwede rin ba daw umattend yung gustong umattend? Pwede? Okay. Pwede po kayong umattend, pero wag po kayong para maka-attend lang ay mag-cancel ng mga ibang gawain. Ha? Yan. Yung bang, halimbawa, may mga prayer meetings kayo ng Sabado, huwag nyo i-cancel ang mga prayer meetings para lang maka-attend. Kung doon daw dadalhin yung prayer meeting. Huwag nga ganun eh. O kaya nga eh, taga Mendez na lang, taga Kalo, taga Nasugbo. Hindi, meron naman kasi ang objective, bring the family. Family ng Oo. mga taga doon. Oh. Kaya gustuhin man po nila na imbitahin po ang lahat, hindi na po tayo kakasya. Kasi doon pa lamang sa mga nila, sa kanilang mga angkan ay punong-puno na. Pwede naman mga sasabihin lang para, meron din na mga pupunta, secret lang. Secret lang. Anniversary din pala ni Brother Larry and Sister Linda Gaberia. Oh! Happy anniversary, kaka! Today? Yes, also today. Grabe na yan. Diba? May kainan tayo dyan. Oo. Kasi Hindi. birthday ni Sister Cora. Tapos, birthday din ni Pastor JB. Tapos birthday ni Sister Tess. Oo, madaming Tapos anniversary pala ni Brother Larry. Hindi, ibang handaan yun. Iba nga yun. Kasi ngayon, handa pa lang ni Pastor JB at Oo, Sister Cora huwag yan. kayong mag-alala. Hintayin natin ulit kay Sister Tess. Oo. Hintayin din natin yung kay Kaka. Yes. Oo naman, iba-iba yan. Celebration yan talaga. Yan. Pagka ganyan, nagiging active kayong lahat eh. Naha-hyper pagka ganyan kakain eh. na ba tayo? Kakain na po Hindi, kami, oh. mga kapatid. Kaya we'll see you again tomorrow po sa ating GMJ. And we will end up with our repeat new song of the week, Sing for the Risen King. Ang gagawin po pala natin ngayon, mga kapatid, wala muna tayo ng mga new songs natin. Why? Kasi sa October, sa ating anniversary, ay magkakaroon po tayo ng album launching. Wow. Yan. Details to follow na yon. Pero definitely, magkakaroon tayo ng album launching. So para ma-familiarize tayo, ilan ang kanta natin lahat, Sister Jam? Nung pandemic, Sister ang Sally. dami. Dumami. 100 plus na. Wow. Ha? 109 na mga 115 na, kasama yung mga bago ngayon na mga new songs. Naku. Yun lang po yung mga kanta na hindi pa natin na re-record, na nalalagay sa album. Nalagay na sa OMB, tsaka sa Nalisensyahan na natin nalisensyahan yun. na. I-re-record natin yan, kaya bibili tayo ng pan-recording. Oo. Basta Oo. abangan nyo po at tayo po ay magkakaroon muli ng album launching kasi Yan. madami na tayong awitin. So- At this time, wala nang CD, hindi na uso hindi na CD daw. Yun. Hindi na, Ano na? USB na. Wow. Level up. Yes, Oo. oo. So abangan nyo po yan. So from now on, ibabalik po natin, instead of the new song, ibabalik natin yung mga awitin natin na bago na ilo-launch natin Wow. para ma-familiarize tayo dun sa mga awitin na yon. Yun. At isa na po ito. So for our repeat new song of the week, Sing for the Risen King, composed by Brother Darwin Datu and arranged by Brother S.J. Garcia. God bless us you, all. mga kapatid. Lord, you have conquered death on the cross. You died for sin. You live yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord,
you rose again, went up to heaven. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns. Worship and praise True to You have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to let us sing